Hey yo, what up guys? Ngayon ay tuturuan ko naman kayo ng tutorial sa paggamit ng SolidWorks. Ito ay ginagamit sa paggawa ng mga 3D model, lalo na kung meron kayong mga 3D printer. Ang gagamitin nating version is SolidWorks 2019. Okay, simulan na natin. Quick tutorials. Ito ang ating unang tip para mapabilis ang loading ng SolidWorks. Ang gagawin nyo ay punta kayo dito sa options and then sa add-ins. Aalsin nyo lang i-uncheck nyo lang to lahat para hindi niya ma-iraran bago habang naglo-loading yung SolidWorks. Okay. Ito yung kanyang toolbar. Yan. Gawa lang tayo ng new. Meron itong tatlong choices. Part, assembly, and drawing. Dito tayo sa part. Yan. Kung makikita nyo, ito yung kanyang interface. Yan. Ngayon, meron tayo sa mga baguhan dyan. Ang isang tip na mabibigay ko pa ay ang shortcut. Pindutin nyo yung S. Yan. Shortcut yan. Pero simulan natin sa simula. Kung wala talaga kayong background sa paggamit ng SolidWorks, ito ang gagawin natin simula. Punta kayo sa Sketch. Dito tayo mostly gagawa ng drawing ng ating figure. For example, itong sketch nito may 3D at normal sketch. Dito na tayo sa normal sketch. And then, select kayo ng plane. Depende sa gagawin yung model at sa orientation nun. Pero kung gagawa lang tayo ng simpleng 10 by 10 square na may butas sa gitna, ang gagawin natin ay punta lang tayo sa top view. Click nyo lang. Mag-auto-rotate yung kanyang yan. Makita nyo? Top view. Tapos, gawa muna tayo ng ito, yung kanyang top view, front. Nakikita nyo dyan. Pag pinindot. Kahit ito, alisin nyo lang itong view selector. Basic lang tayo eh. Ngayon, ito yung kanyang mga geometric figures. Line, circle, spline, yan, etc. Corner rectangle. Ngayon, ibig sabihin ng corner rectangle ay sa corner magsisimula. Yan. Pero ang kailangan natin ay center rectangle. Click nyo lang left click nyo lang yon, center. And then, type nyo lang yung 10 by 10. Yan. Ngayon, kung meron kayong dimension, tapos, meron kayong image, drawing, tapos gusto nyo ay input, maglalagay kayo ng sukat para ma-fix siya. Punta lang tayo ng settings. And then, i-search natin yung input. Input dimension value. Yan. Ito siya. Check nyo lang yan. Kasi okay nyo. And then, since meron tayong 2D drawing, gagawin na natin siyang 3D. Dito tayo ng feature. Sa feature naman, nandito yung extrude. Palalaki natin siya. I-extrude na natin. Dito pa yung ibang feature. Pero basic, lang tayo ngayon. Extrude boss base. Yan. Pagdating dito, meron tayong mga option. From sketch plane, which is yung top plane na clinic natin kanina. Normally, ito ang gagamitin natin. And then, blind. Blind is yung maglalagay tayo ng default na dimension niya. Tingnan natin 10. And then, kung gusto nyo naman na nasa gitna ito yung kanyang datum. Gusto nyo nasa gitna. Punta tayo sa direction 2. And then, i-divide lang natin to.
5 and 5. Yan, makikita nyo, nasa gitna na siya. Equally yung kanyang top and bottom. Pero ngayon, ang gagawin lang natin ay isang 10 mm pataas. Yan. And then, pagkatapos nun, yung mouse scroll ay pang zoom in, zoom out. Pag dininan yung middle button ng mouse, pang rotate. And then, pag ni-right click nyo, makakapili kayo ng kanyang face. Yan. Ganun lang kadali. And then, gagawa tayo ng butas sa harap. And then, sketch lang ulit. Tandaan nyo, yung sketch ay kung saang surface tayo gagawa. Nakita nyo medyo nag-highlight siya. Pero kung medyo nalilito kayo, punta lang kayo dito. Front. Click nyo lang ulit yung sketch. And then, sketch plane. Nasa front. Ito yung kanyang datum. Pero sa gitna tayo maglalagay. Gawa tayo ng circle. Makikita nyo, wala tayong reference line. Ang isang madaling paraan is pwede nyong tapat dito. Yan. Makita nyo mag-highlight yung dot na yun. Tapos, click nyo lang tong line na to. And then, ito, makikita nyo. Ayun yung kanyang center line. 5. May isa pang option na kung saan ay gagamit tayo ng center line. Click nyo lang to. Yan. And then, isa pa ulit. Kung nalalayuan kayo sa pag-travel ng mouse pointer, doon papasok yung ating shortcut na S. Dito nyo lang yung S. And then, center line. Tapos, gawa na tayo ng circle. Ade-detect nyo yung point nun. Then, lagay tayo ng dimension 5. Punta tayo sa features. And then, click natin yung cut. Extrude cut. Ngayon, makikita nyo, since 10 mm, tatagos yung butas natin. Pero kung gusto nyo ay pwede naman through all, tagos talaga yan. Pag may depth yung 5. Ayan, okay na. Meron na tayong figure. Ngayon, halimbawa, papalitan nyo yung size ng square. Punta lang kayo sa 3 features nya. Then, makikita nyo yung edit sketch. Palitan nyo lang siya ng dimension. And then, revert nyo lang gamit ito. Ayun, meron na tayong figure. Ngayon, kung gusto nyo naman palitan yung taas nya, pwedeng dito, edit feature, or dito na mismo. Palitan nyo lang din siya. And then, since meron tayong reference line, kita nyo yun dito sa feature na kinat natin. And then, meron siyang reference line. Ayan. Hindi natin siyang i-show. Hindi natin i-hide. At ito na muna ang ating tutorial ngayon. Meron pa tayong mga susunod na tutorial about sa paggamit ng SolidWorks. At gagawa tayo ng mga exercises. Sana may natutunan kayo. Mag-comment lang kayo kung meron kayong mga katanungan at nais malaman. Hanggang sa muli, peace!